word daikon. Do you believe that? Ayun yung kumibana. But let me say this, and let me address this congregation this morning. Do you believe na ang inyong pamilya, word daikon? Pakitingnan niyo po yung asawa mo at sabihin mo sa kanya, isipin mo, is he word daikon? Tingnan niyo po yung mga anak niyo. Masasabi niyo ba this morning that ang mga anak niyo word daikon? Sometimes and many times, may mga laban tayo kung mali ang ating pinakikipaglaban. But today, allow me to share to you a short message entitled, Taking a Stand for Your Family. Pakisabi po natin, Taking a Stand for Your Family. Kung may isa pong dapat na ipaglaban tayo ang pamilya natin. In the book of Nehemiah chapter 4, ito po this is the battle cry of Nehemiah. Masyado po yung persecutions, masyado po yung discouragement ni Nehemiah at ng mga Israelita while building the walls of Jerusalem. And the battle cry of Nehemiah to encourage the Israelites. Ito pong Nehemiah 4:14 at ito din po ang battle cry natin ngayong umaga. Sabay-sabay po natin basahin na sa PowerPoint. 1, 2, 3. Medyo po lagyan natin ng dead kasi nakalagay fight eh. Sabi natin, fight. Medyo lagyan natin ng dead. 1, 2, 3. Men, fight for! Fight! Fight for your family. Napakaganda po, no? While I'm reading the book of John Austin, nakita ko po yung verse na yan. Sinulat ko and inilag ko yung kanyang title. Men, fight for your sons. When was the last time you really fight? Or you fought for your son? When was the last time na talagang pinaglaban mo yung anak mo, yung asawa mo, lalo na yung pamilya? Si John Austin na nagsabi, next slide please. One of the greatest threats we face in the 21st century is not a terrorist attack or an ecological catastrophe, sabi niya, but an attack on our homes. And I do believe tama po itong si John Austin, si Joel Austin. Sabi niya, I think ang pinakamatinding attack na hindi niyo napapansin ay ang atake sa pamilya. Just to remind you, church, this morning that the first attack sa banal na kasulatan was actually made against the first family. Ulitin ko po, allow me to underscore. The first attack in the Bible was made against the family of Adam and Eve. Ang unang atake po sa Biblia ay atake sa pamilya. Inatake si Adan at si Eva. At ngayon po umaga, siguro dapat lang ma-realize, we should realize this morning that Satan is still attacking the family. Naniniwala po ba ngayon na patuloy na umaatake si Satan sa pamilya? Buksan niyo po sa John 10:10. Sandali, ang ating Bible. In John chapter 10 verse 10, the line is clearly drawn. Ang guhit na naghihiwalay ay masyado pong maliwanag. Pinapaliwanag ng Panginoong Hesus. Itiknikra lang po niya. Allow me to read. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. That is the other side. Yan po yung isang side. Sinasabi ng Panginoon, referring to Satan, the thief, sabi niya, on the other side, sinasabi niya, Satan, dumating siya to steal, to kill, and to destroy. Pero on the other side, sinasabi naman ng Panginoon, sabi niya, referring sa sarili niya, I have come that they may have life and have it more abundantly. Last Sunday, tumingin po tayo. Sinasabi ko po sa inyo, I keep reminding you last Sunday that I do believe kalooban ng Diyos na magtagumpay tayo. Nais ng Diyos na magtagumpay ang inyong pamilya. Do you believe that? Do you believe that? Kung may unang nais ng Diyos na magtagumpay tayo sa ating relasyon sa Diyos, first and foremost, God wants us to succeed in our relationship with God, with our family. Gusto rin ng Diyos na mag-succeed tayo sa ating career. And in John chapter 10, very clear, hindi ang Diyos ang author ng kaguluhan, hindi ang Diyos ang author ng kamatayan. God is not the destroyer, He's not the troublemaker, it is Satan. John 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Pero ang Panginoon sasabi niya, naparito ako para magbigay ng buhay, ang masaganang buhay. Yan po tatalakayin natin ngayon. Taking a stand for your family. Bigyan natin ng pakahulugan ng ibig sabihin ng pamilya. Sulyak lang po natin ng konti. Medyo tanungin natin, ano ba ibig sabihin ng pamilya sa konteksto ng Bible? Magbibigay po ako ng 4 na simpleng kahulugan. Bibilisan ko po kasi may Holy Communion po tayo. Number 1, the word family ang ibig kong sabihin sa Bible, people who are linked by marriage or physical descent.
Sa Biblia at sa pamilyang Pilipino, napakahalaga. Ako po for the last 25 years na aking pastor, 20 years na po ako mahigit nagkakasal. Naranasan ko na po magkasal, luxurious. May kinasal pa po ako bumababa sa karawahe. May kinasal pa ako lumalakad sa gitna ng swimming pool. Sa tabi ng dagat. Lahat po yata, may kinasal po akong pinakasimple. May kinasal po ako na yung tatay ako inaiyak. Sapagkat nakabarong tapos naka-rubber shoes. Sabi ko kay tatay, tatay, ba't naka-rubber shoes ka? Sabi wala po akong sapatos. Sabi ko, hindi na sinabi yung dami ko sapatos, saan binigyan ko kayo? The first time na tayo, sabi niya, basta dream ko lang na ihatid ko yung anak ko sa altar. Can you imagine? Makikasal ng maayos. Mahirap lang silang pamilya, basurero lang po yung tatay. Naghahakot siya ng basura sa barangay. But the dream po niya is to have a good wedding para sa anak niya. At ang sad part of that, stroke po yung kalahati ng kamay niya. Kaya nung inilalakad niya, tumutulo po ang luha ko para ako ang ikakasal. Because I was so touched seeing na ganun yung pamamahal niya. When we talk about the family, lagi natin sinasabi, ang family laging dapat may kasal. So when we talk about the family, tatay, nanay, kapatid, asawa, mga anak. But when we talk about the family, the Filipino context, more than that, sa atin pag sinabing pamilya, may tiyuhin. So when I talk about the family and marriage, madalas sinasabi ko pag nagkakasal ako, hindi po ito pagsasama ng dalawa lang. When we talk about marriage, ito po yung pagsasama ng dalawang angkan. Kaya pagkatapos ng kasal, sa mga nagsipag-asawa, huwag kang magtaka, do not be surprised na lahat ng kamag-anak ng asawa mo, kamag-anak mo na. Tama po ba ko? Lahat ng kamag-anak mo, kamag-anak ng asawa mo. Kaya sa Pilipino, lahat pagmamaluhan mo. Kaya pag nagpunta ka ng probinsya, ipakikilala lahat sa iyo, lahat pagmamaluhan mo, mapupudpud ang ulo mo, kamamano. And whether we like it or not, that is family, Filipino context ng pamilya. Are you with me? Pangalawa kong konteksto ng ibig sabihin ng salitang Filipino family. And from the Word of God, a unit ordained by God for the comfort and protection of His members. When we talk about the family, saan po kayo kumakadlo, kumukuha ng lakas niyo pag nanghihina kayo? Siyempre, sa mag-asawa, ini-expect mo ba ni mister na pag nalulungkot kayong asawa mo, iko-comfort ka? Of course! Ini-expect mo ba ng mga misis na pag nalulungkot sila, nandiyan naman ang asawa? Of course! Because lagi mo tinatanaw, ang pamilya mo ang unang dadamay sa'yo. Tama po ba ako? Kaya sa Pilipino, number one, ang pinakamagandang ugaling Pilipino ay pakikiramay. Pag namamatayan tayo lahat ng kamag-anak natin, kahit taga-Bicol pa yan, uuwi yan. Kahit nasa Amerika yan, uuwi yan. Hindi pa pwedeng ilibing yung magulang nang wala ang mga anak. Mahalaga sa atin, pakikiramay. Kaya masakit sa Pilipino, pinakamasakit na ugaling Pilipino, yung pagtaksilang ka ng mga mahal mo sa buhay at kamag-anak mo. Masakit naman yan. There is another side ng masakit sa pamilyang Pilipino. But we're talking today na kumakagawa ng comfort. When was the last time na nakakuha ka ng comfort sa asawa mo, sa mga kapatid mo? Masarap po yun. Ini-expect mo natin yun. And then protection. In the Old Testament time, when God is about to destroy yung mga firstborn son ng Egypt, inutusan ng Diyos, hindi ang mga nanay. Pakitaas mo ang kamay ng mga tatay. Ng mga mister. Thank you very much. Ang nagpahid po ng dugo sa hamba ay hindi nanay, tatay. Because the protection of the family ay tatay. Pag ako po'y nagkakasal, lagi ko sinasabi sa asawang lalaki, ano man ang mangyari sa pamilyang ito, ikaw ang mananagot. Hindi po ako nananakot. Sinasabi, yun po ang truth. Because sometimes, iniisip natin, we just enter heaven na walang tanungan. Mali po. Tatanungin ka ng Diyos, ano nangyari sa pamilya mo, kung anak mo. And the protection of the family, ini-expect natin. Kaya masakit po pag na-headlines, ganito, ang mga headline. Tatay, ni-rape ang anak. Di ba ba? That is abnormal eh. Because ang mga pamilya, i-expect ang tatay yung protection. Pero baligtad na eh. Lolo, ni-rape ang apo. Lalo masaklap. Lolo, ni-rape. Pero mas pangit, apo, ni-rape ang lola. Mas pakuan yun. Pero, realidad yun eh. Are you with me? Drug addict yung apo eh. So, when we talk about the family, may malawak po yan. Pangatlo, when we talk about the family, we define family were God's unique idea from the very beginning. Pakisabi po natin, unique idea. Unique po sa Diyos yan. Tatlong bagay ang tinitingnan ko po from the Word of God. Number